Ang Minnesota Timberwolves ay patuloy na naghahanap ng rotational forward sa kanilang roster. Pero manipis na yung current free agent pool and ayon sa mga reports is connected ang Wolves kay Jonathan Kuminga gamit ang kanilang $6 million taxpayer mid-level exception. Pero alam nating unrealistic talaga pagbanggit pa lang nung amount Matitrigger nga yung second apron ng Wolves. So meaning kailangan nilang mag-move ng key pieces tulad ni Donte DiVincenzo na ayaw din naman gawin ng front office kasi active nga sila sa pag-document ng kanyang recovery. Kahit mga salary dump na trade tulad ni na Shannon Jr. for draft picks is wala talaga silang room. So, ang option lang talaga for Kuminga here is mag-veteran minimum. And asa pa tayong tatanggap siya ng ganyan. Ang kakompetensya nila ngayon ay ang Lakers at Cavaliers na merong more money na mag-sign and trade na hindi mapantayan ito ng Wolves. So, sa mga fans ng Minnesota dito, wag na kayong mag-expect nung nakita nyo yung report na to. So, babaan nyo lang yung pag-assume. Kasi, in terms of sahod pa lang, malabo nang tanggapin ni Kuminga So, alam natin, gusto niya 20 million per year, 25 million. Tingin niya, ganyan yung value niya So, hindi tayo aasa na mag-veteran minimum si Kuminga dito sa Wolves. Next, last video, ang mga report is wala nang interesadong team kay Russell Westbrook. Kaya pumasok sa usapan ang mga teams from EuroLeague. Pero nito lang is merong potential destination si Brody. And magugulat kayo sa team kasi may Kevin Durant the Houston Rockets. Kaya marami din talaga yung magtatanong kung totoo ba yung interest ng Rockets. Pero kasi ang hanap talaga ng Houston right now is mga ganyan, leadership at locker room maturity. Kaya kinuha rin si Marcus Smart para tumibay rin yung backcourt defense. Kailangan nila ng guard depth sa pagbabalik ni Fred VanVleet. Magta-thrive pa rin naman si Westbrook sa maliit na role off the bench by pushing the tempo, generating transition look, and mag-mentor sa mga young guards. Tsaka wala naman ng bad blood ngayon kay Westbrook at Durant. Naka-move on na sila sa nangyari. They are too mature today. Pero gandang storyline na ito Mapapanood natin ang former teammates na mag-unite again. Tsaka low risk lang naman to sa Rockets Wala ring pressure kay Brody kasi maliit naman na yung role So mangyari pa nga na ito, win-win for both sides. Kayo ba, Houston Rockets fans, tingin nyo okay kaya to? Next, ito, hindi siya rumor or hindi siya update, kumbaga suggestion lang. So alam natin na yung Blazers is puno na yung backcourt rotation, lalo na sa point guard position mismo. Kaya ito, may nabasa akong Tyler Hero yung i-target ng Blazers. Kasi kung titignan nyo, apat sila Ja Morant, Damian Lillard, Drew Holiday. Tas ayun, yung pang-apat, wala nang clear na role kay Scoot Henderson. So si Tyler Hero naman is proven off-ball scorer na fit kay Ja Morant and pang future pa. Kaso lang dito sa article, Tyler Hero for Scoot Henderson and Shaedon Sharpe. Medyo nakakailang sa Blazers pero kung iisipin nyo ng mabuti, salary relief ito Kasi nag-start na siya sa kanyang, or magi-start siya this year sa kanyang 4-year, $90 million contract. Meron naman na silang Denny Avdia, nakuha si Ja Morant. So, kumbaga, mauubusan sila ng cap space Kaya make sense din naman tong suggestion na to. Kasi si Hero, expiry na siya. Nasa final deal na siya ng kanyang contract. So, walang long-term na risk for the Blazers. Si Sharpe, 4 years pa yan. And kayo ba, Blazers fan, do you like the idea yung Tyler Hero to Blazers for Scoot Henderson and Shaedon Sharpe? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!